I am Lucio Procurato from Katmon, Cebu, and I am 43 years old. And my case is sarcoma, was na di future tense. My case was sarcoma. It is ang daming kind ng sarcoma. It's a cancer na tumutubo sa mga soft muscle tissues in our body, and yung sarcoma na tumutubo sa akin is soft tissue sarcoma. Kasi may mga Ewing sarcoma, may mga synovial sarcoma. So yung sa akin is soft tissue sarcoma. And then I was diagnosed way back 2015 when I was working as OFW in South Korea. Doon sa South Korea ito nabuhay ang cancer na to because yung trabaho ko doon is talagang mabigat. Wala kaming tulog kasi palaging nag-overtime para may maipadala sa Pilipinas at may maipon bilang isang OFW. Ganun naman talaga tayo, no? And to recall, since bata pa ako, ay talagang sub-sub ako sa trabaho, and then mabigat na yung mga ginagawa ko. And then there was a time na nahulog ako sa isang puno ng bayabas kasi sa bukid namin malawak yung aming CR. Or hindi pala, kasi dito, sabi ko CR, hindi sila makaintindi. Toilet. Malawak yung aming toilet sa bukid. 2 hectares. Meron kayo dyan. Kami lang sa taga-bukid. So, yun, yung 2 hectares na toilet namin, meron doong isang puno ng bayabas kung saan doon ako aakyat. So, accidentally, nung talagang gusto ko nang mag flying in the moon, umakyat ako dahil. Tapos yun, pag akyat ko, bigla na lang naputol, nabali yung sanga. And then, yun nga, I was grade 2, grade 1 that time. At itong parting ito yung parang nabagok sa isang tawag doon, matigas na bagay doon sa lupa. I don't know if that was a stone. Basta, yun yung napansin ko. And then, yun nga, talaga, yung bata pa ako, and then, parang napilay siya, tapos bigla na lang siyang sasakit, if, like, ganun. Tapos, yun nga, hindi ko talaga nakalimutan yun. And then, nagiging matanda na ako siguro, doon nag-deteriorate, and then, tumubo siya bilang bukol, at nagiging sarcoma siya. So, 2015, ito na-discover sa South Korea, and then sa South Korea yung yung medical practice nila is maganda din. Medical services nila high-tech din. Kaya doon pinatanggal yung bukol, nag-chemotherapy, nag-radiation therapy din ako doon. Pero kulang lang ako sa information how to deal cancer, at ang cancer hindi siya basta-basta. You need to have an idea. You need to have focus. So nung time na yon, syempre wala akong idea what is cancer, kasi nga ang focus ko doon is trabaho para makaipon. So surgery done. Radiation therapy done. But hindi ko tinapos yung chemo. Kasi nga yung during chemo na medyo mahal, tapos naubos na yung ipon ko. Tapos aside from that, ako lang mag-isa. And then sobrang hina ko na ng time na yun. Kaya pinastop ko yung chemo. So pinapirma ako ng waiver ng doktor ko doon na kung anong mangyari sa akin, wala na silang pakialam. Kasi I was 35 years old that time. So, yun. And then, pero the good thing is, kahit pinastop ko yung chemo ko doon until 5th cycle, ay yung advice ng doktor ko doon, bago ako umuwi sa Pilipinas, meron akong weekly check-up, monthly check-up,
and quarterly check-up. So, from 2015, 16, 17, 18, umuwi ako 2018 sa Pilipinas. Nag-for good na ako dito kasi my last check-up was May 2018 and the doctor found out na talagang kung babalik man siya, sinabihan talaga ako ng doktor ko na kung babalik man siya sa sistema ko, konti, o ano na lang daw, yung pagkasabi niya, yung parang hindi ganun kabilis babalik. So parang ganun ba? So sa akin din, it's a good thing kasi sabi ko, ay, survivor na ako. So yun, umuwi ako na nag-early exit ako even though 2022 pa matapos yung kontrata ko para maagapan yung sakit na yon at dito ko na sa Pilipinas pinagpatuloy kung ano yung gagawin ko. So, yun nga, nag-healthy lifestyle ako pero wala namang proper guidance kung yung ginagawa kong healthy lifestyle is talagang yun ba yung tama bilang isang cancer patient. Until 2022, na ano ko siya, na feel ko na bumalik siya. Kasi nga, syempre, ako yung nagdadala ng katawan ko. So, 2022, April 2022, nag-PET scan. Because I want to know kung ano na yung nasa loob ng yung katawan ko. Specifically, yung tumubo yung bukol. So, nag-PET scan ako. So, after my PET scan, it was found out na meron ulit cancer. So, what I did was, yung ano ko, hindi muna ako magpa-treat sa Cebu kasi babalik muna ako ng South Korea para kunin ko doon yung anong klase ng chemotherapy drugs ang tinurok sa akin way back 2015-16, anong ginagamit nilang treatment doon, kunin ko doon sa South Korea sana. So, nag-apply ako ng visa para makabalik ng South Korea and then ganun-ganun. And yung ano ko, yung schedule ko is yung schedule ko na lilipad papuntang South Korea, September, first week sa September. And hindi na ako umabot doon kasi August of 2022, to be exact, August 15, talagang hindi ko na kaya. Nahirapan akong huminga, ganun, and then yun nga, nag-deteriorate na yung paghinga ko. Tama ba isda? Basta ganun, nahirapan akong huminga. Kaya, kinunta ko agad si Inday Ngabil, Day, kunin mo na ako dito, Day. And August 16, 2022, nagpa-admit na kami sa Chonghua in Mandawi City. And then, the following day, matagal pa kaming umabot pa kami ng almost 24 hours. Kasi alam niyo naman, sa atin, mahirap magpa-admit. Lalo nung time na yun kailangan mo pang magpa-swab test, kailangan mo pang kontakin yung doktor mo. And that time, parang busy yung doktor ko. Kaya as in, August 17 na ata kami na-admit officially sa Chonghua. And then, yun, ang ginawa ng Chonghua sa akin is, ang doktor pala, ang doktor yung onko ko. So, syempre, yung ospital is, makikinig yun sa onko ko kung ano yung gustong ipagawa ng onko ko. So, yung oncology ko ay, syempre, ginawa niya yung lahat ng test, kung ano yung dapat na iturok niya sa akin. So, pagkatapos ng mga test na yon, kinikemo ako August 28. That was my first chemo, and then it was found out 3 weeks after na tumubo yung yung bukol ko. So, kahit tumubo yung bukol ko, pinapustro niya yung second chemo. So, ang second chemo ko is 3 weeks after August 27 or 28 to be exact. So, after second chemo ko, CT scan ulit, to monitor the bukol, tumubo pa rin. Until third chemo ko, yun nga, ang tinira niya is 70% na sa pinakamalakas na gamot.
So, third week ulit, after third cycle ko ng chemo, tumubo ulit. So, tumubo until fourth chemo ko ay yung tinurok sa akin is yung pinakamalakas na. Until pinaschedule ulit, 3 weeks, every 3 weeks, yung cycle ko ng chemo. So, tuturukan ulit sana ako ng 5th chemo after 3rd week, pero pinastop na ng doktor ko kasi continuous ang paglaki ng tumor. So, walang pagbabago, hindi siya lumiit. So, after 4th cycle ng chemo ko sa Chongwa, mas lalo siyang lumaki. So, that was, mag-December na yon. Siguro mga 2nd week of November. Tama ba? O mga ganun, no? Tapos, pag-stop ng 4th cycle ko ng chemo, ang sunod na pinagawa sa onco ko is radiation. So, pinag-radiation ako ng 15 days. natapos yung radiation ko is December 9. And then, 5 days after my radiation, ay pina-CT scan ako. So, on the CT scan, hindi lumaki yung bukol na contain siya sa 15 days radiation. Ang pinakamalaking bukol doon is nag-measure siya ng 14.6 cm. So, December yon 2022, tapos pinagpahinga ako ng doktor ko on next year na, January of 2023, after New Year, pina-CT scan ulit ako kung ano nangyari sa bukol. So, yun pa rin, 14.6 cm pa rin. And then, starting January 16 January 6. Tama ba? Starting January 6 of 2023, yun na yung pinaka-last na binigay ng gamot ng onco ko is yung para siyang targeted, sabi niya, I'm not sure if sinabi niyang targeted. Nakalimutan ko, basta yung binigay niyang gamot sa akin, yung tinitake ko siya orally na mahal, almost 60,000 pesos a month yung gamot na yun. So, from January 6 of 2023 until December of 2023, prior ako makapunta sa China, yun yung gamot na tinitake ko. So, from January 6, 2023 until December, mga 2nd week of December 2023, siguro ang na-reduce sa bukol ko is mga 3 cm lang. Kasi, di ba, from 14.6 cm, pagdating ko dito sa China, pina-PET CT scan ako, ang bukol is 11. So, malaki pa rin, di ba? So, yun yung improvement sa gamot na binigay ng onco ko for almost 1 year, yung 60,000 a month na ang bukol ay lumiit lang siya ng 14.6 minus 11 cm. Pila? 3 point something cm. So, magkano yung gastos ko? From January 6, 2023 until December, times 60,000 pesos. So, let me do the arithmetic. Wait. Let's say 10 months. February, March, April, May, June, July, August, October, November, December. 11 months. 11 months times, pagpalagay na natin 59 kasi meron naman akong PWD card. Discounted ako. So, nasa 649,000 pesos. So, 69,400 pesos yung 649,000. 649,000 pesos yung nagastos ko sa 11 months na gamot na yun. At yung 649,000 pesos na yun, malaking bagay na po yun kung dumiretso ako sa China. I-less mo pa yung nagastos ko
doon sa ospital. Pero wala naman akong pinaghihinayangan kasi nakatulong naman talaga siya. Pero yun nga, kung nalaman ko lang at an early, nalaman ko lang sa lalong madaling panahon itong meron palang ganito sa China, nakalesa na ako. So yung ginastos ko sa Cebu and all ay okay lang. Ang importante is habang may buhay may pag-asa. Okay? So let's cut or part 2 na yung pagdating ko sa China. Okay, patuloy. Okay, patuloy. Until noong December 2023, bago nag-New Year, talagang makikita nyo naman sa video ko na talagang iba na yung mukha ko. Pero hindi ko lang pinhalata sa inyo. And then, di ba? Kasi nagba-vlog ako. So, ibang-iba na talaga yung mukha ko. Until, yun nga, naisipan ko na ang next kong gagawin, New Year, is magpa-PET scan sa Cebu para makita yung ano yung nasa loob. Pero wala na akong plano na magpa-hospital ulit. Kasi sabi ko sa sarili ko na if magpa-hospital ulit ako sa Cebu, yung pera na ibibigay ko sa ospital, ibibigay ko na lang sa mother ko. So until talagang hindi ko inasahan ng mga pangyayari na December 25 ng gabi, yung may nag-chat sa akin, yun na si Ma'am ID. Si ID at si Boyet. Oo, si ID at si Boyet Tabernero na hindi pa kami nagkita personal pero yung nagfa-follow na siya sa mga video ko. Nag-chat sa akin. Sabi, Ate Cha, may pag-asa ka pa. Malaki pa ang pag-asa mo. Kagaya sa akin, to tell you shortly about sa cancer condition ni Ma'am ID, she is a lung cancer stage 4. And then, sinabihan siya ng doktor sa Cebu na under palliative care na lang daw siya. So, ibig sabihin ng palliative care, pabalik-balik lang sa ospital. Ganon. Tapos, yun, hindi natin alam kung hanggang kailan yung treatment. Until yun nga, pumunta sila dito si Ma'am ID at si Boyet Tabernero sa China. Tapos, dito sila nagpa-treat sa ospital kung saan nandito kami ngayon, sa Jinsha-shu. Pag uwi nila ng Cebu, ayun, ang unang naisip ni Ma'am ID ako. Sabi niya, i-chat kaya natin si Ate Cha. So, ano na lang, miracle na lang if mabasa niya yung chat ko. So, nabasa ko talaga yung chat niya. So, yung chat niya is about, Ate Cha, may pag-asa pa. Bakit nabasa mo yung ano? Nabasa ko yung chat niya kasi nga, that was 7 ng gabi on December 25. Siyempre, naghawak ako ng cellphone ko. Tapos, siyempre yung page ko, pag may mag-message dyan, may nakaano yan dito, may nakalagay yan dito na mga notification. So, may notification dyan na sa, Ate Cha, ganun, inopen ko, ginanon ko, sinlide ko siya. So, binasa ko, yun na yung, yun na yung message sa akin ni ID na, excuse me, yun na. And nag-conversation na kami and hanggang dumating sa punto na, Ate Cha, puntahan ka namin bukas. So, take note. Malayo yung sa kanila, sa Talisay pa sila. Tapos kami sa Katmon, ang layo nun. Mahigit 3 oras yung biyahe. December 26, 2023, pumunta sila sa bahay kubo namin. At doon, to make the story short, doon na, inintroduce niya sa akin at hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako nagdalawang isip na, So beautiful. oh, thank you. Hindi na ako nagdalawang isip na pupunta na rito. So, through ni Ma'am ID, talagang masasabi ko na hulog sila ng langit sa akin. Grabe as in. Sabi ko na, Lord, if this is the way, cut. So, yun na yun. Dumating sila sa bahay namin mag-lunchtime. So, sinabi na niya lahat, ganun. Hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, yes, Dai, punta ako doon. Bigay mo sa akin lahat. Tapos yun. Binigyan na ako ni Ma'am ID kung yung idea kung paano magpunta dito, online visa application, and wala akong idea sa mga ganun. Kaya, yung sister at heart ko na si Ma'am Ga, kinunta ko kaagad.
Sabi ko, Day, ikaw nang bahala dyan. Punta tayo ng China. Bukas na bukas. And yes, napakabilis lang ang processing. 3 days. Pero since New Year of January 2024, na-delayed yung namin kasi naghintay pa kami kasi nga 'di ba yung People's Republic of China Consular Embassy sa Mandarin Hotel sa Cebu ay close sila. So nakaalis kami papuntang China is January 5 na. And yes, thank you so much. Maraming salamat to Ma'am ID and Boyat Tabernero and family. And doon na, nag-connect na yung mga dots. So, nakausap ko si Arlene, si Ma'am Arlene. Nakausap ko si Ma'am Arlene, yung representative ng hospital na to sa Pilipinas. Yun, ginaid niya ako kung ano yung gawin from online medical visa processing and everything. Kaya, welcome to China na. And this is my 3rd week in China. I have done my... yes, ito pa pala. It was really talagang very, very VIP welcome. Kasi alam nyo kung sino yung nagsundo sa amin sa airport dito sa China. Mismong head ng oncology dito sa hospital na to. Si Doc Mu. Siya lahat, grabe. Ibang-iba talaga. Akala namin kung talagang ano ba siya? Parang ginawa naming kayong katulong si Doc Mu. Pero sadyang grabe. Grabe, sobrang down to earth si Doc Mu. As in, hindi ko ma-explain. Basta talagang, as in, very important person kaming lahat ng mga Pilipino. Kasi talagang, as much as possible, if may time si Doc Mo, siya talaga yung magsundo sa lahat ng mga Pilipino na papunta dito. Lahat, pinapakain pa kami. At talagang, father figure si Doc Mo, talagang, lahat na. Grabe talaga ang pag-welcome ng mga Pilipino dito sa China, lalong-lalo na po sa ospital na to, which is the Jinshachu Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine. And grabe, ang Jinshachu Hospital na ito is isa sa pinakamagandang ospital dito sa China. And marami din dito mga ospital na nag-offer ng ganitong treatment sa mga foreigners, pero walang makakatumbas sa Jinshachu. It's because yung mga ginagamit nilang mga yung mga equipment, mga high-tech equipments, and then yung services nila, grabe, ang ganda. And syempre, hindi lang naman ako yung nauna dito, may marami pang testimony sa mga Pinoy na nauna dito. As in, and I'm one of the lucky Filipinos na talagang hindi ko akalain na itong ospital na to ay siyang magbibigay sa akin at magbibigay sa akin ng panibagong buhay. Should I say, ma-prolong yung buhay ko dahil sa mga tao na ginawang instrumento ng Panginoon. Lahat sa facilities na to, wala akong masasabi kundi from the bottom of my heart. Thank you, Lord. Dumating kami dito officially sa China, January 5 ng gabi. So pagdating dito, syempre, yung sinasabi ko na very important person yung pag-welcome namin dito kasi mismong si Dr. Mo ang sumalubong sa amin sa airport. So to make the story short, pagdating dito sa room na ito, alas 12 na ng madaling araw, dahil syempre, ngarag na yung lola mo. So, tulog. Kinabukasan is Saturday. Schedule na automatic. Hindi na ako pinapakain, nag-fasting na ako. Kasi nga, afternoon on Saturday, January 6, was the schedule of my pet
CT scan. So, PET CT scan, ganyan. So, ang PET CT scan nila ito, that was my first procedure para malaman kung anong treatment ang ibigay nila sa akin. Kasi, ang in-evaluate lang ni doc mo yung result di galing sa Pilipinas was my last CT scan result way back August pa 2022. So, pag may PET scan, hindi pa rin i-honor nila dito kasi ibang-iba yung PET CT scan nila dito compare sa atin. Dito napaka-high-tech. So, yun. January 6, PET scan ko. January 7, that is Sunday, pinagpahinga ako. January 8, dumating yung result ng PET scan ko. Actually, hindi pa January 8 dumating. January 9, Tuesday na dumating yung result. So, kaagad-agad, sinabihan nila ako na your PET CT scan result is out and the first treatment that we will give to you is the the local targeted chemotherapy, which is the intervention. So, ibig sabihin nun, local targeted chemotherapy is yung kung saan yung mga bukol ko na nakita doon sa PET CT scan, diretsyo nilang pupuksain yun. So, chemo pa rin. Pero yung ibang-iba kasi, same lang na chemo sa atin. I don't know if same medication, pero iba ata. Kasi talagang yung resulta niya is very ganun bilis. So, yun. So, unang ginawa sa akin is local targeted chemo. So, yung mga bukol na nakita sa CT scan, sasabihin ko ulit, yun yung tina-target nila diretso. So, yung yung procedure na yun is ginawa sa akin for almost 2 hours lang. So, kailan yun? January 10. So, January 10, local targeted chemo ko, as in, pagkatapos ng 2 hours na procedure, talagang pagod na pagod ako. Kinabukasan, tulog na tulog lang ako, pero pinapakain pa rin ako. Kain, kahit walang gana, kain. So, isang araw lang ako pinagpahinga. Isang araw lang ako na groggy. So, the following day, malakas ulit ako, kaya kain ulit ng kain. Until, excuse me, pasensya na. Until, hinhintay pa ng isang week, prior ako may second treatment. So, my second treatment was, cryoablation. Ang cryoablation na yun, it is one of the high-tech procedure para sa may mga cancer. At wala yan sa atin. So, according to doc mo, I don't know kung in-explain niya, sa Asian countries daw, ang may ganon is only China and Indonesia. So, take note, ang Indonesia, nakabili sila ng ganon ka-high-tech na cryoablation machine. At ang China at ang South Korea at Japan, saan niya nabilong? Southeast Asia, no? Kasi sabi ni Doc mo, meron ding cryoablation machine sa Japan and sa South Korea. So, kung ano yung ginawa ng cryoablation na yun sa akin, kayo na lang po ang mag-research. Nandyan naman si Google para sabihin sa inyo ang exact definition about cryoablation. Kasi ako, hindi na ako nag-research, pinaubaya ko na sa experts. Kasi yung gumawa ng procedure na yon are the two experts here. Si Doc Chu and si Dr. Lee. So sila talaga. Grabe. So, that was my second treatment. Medyo nung time na yon is pagkatapos ng cryoablation ko, syempre, ayoko nang i-detailed kasi medyo talagang na lang niyo sa video ng Chinchachu kasi nga pinuntahan talaga ni Sir Jay
ang gumawa ng documentary na to kung saan yung, ano yung cryoablation. Basta, ayoko nang i-detailed. Basta yung procedure na yon lasted for 2 hours mahigit. So, 2 hours procedure, ang ginawa doon sa akin nga is pinatay yung mga cancer cells. Yung mga, tawag basta, yung, Freeze. finreeze pala, freeze. Kasi, basta, finreeze yung mga cancer cells na hindi na siya tutubo. Pinatay sa pamamagitan ng freezing. And then, yun. At, yung pinaka-main na bukol ko, which is nandito sa left chest ko, malapit sa heart ko, hindi nila sinama. Kasi, itong bukol na to, sabi ni Doc mo, ay talagang iba ang gamito nila, ang gamitin nila na tawag doon na treatment. Kasi nga, delikado, malapit sa heart ko. Baka if, wala namang problema daw if i-cryoablation nito. Pero nga, ang problema, tumubo siya malapit sa heart ko, baka daw, pag sinama nila ito, yung malaking bukol na to, ay may party ng heart ko na mape-freeze. So, hindi na makadalo yung dugo. So, anong mangyari sa akin? Alam nyo na. Di ba? So, so, hindi nila sinama. Itong malaking bukol na to, meron pa rin silang ginawa nito na talagang pupuksain ito. So, abangan yan sa 3 treatment ko, which is, hindi ko pa masabi. Oo, kasi nga, hindi pa ako nagsisimula sa pangatlong treatment ko. So, back to cryoablation. So, 1 week, as in, na-feel ko na talaga na yung paghinga ko, ibang-iba na. Doon sa, bago ako pumunta dito, talagang maginhawa na ang buhay. Kaya, mag-iisang buwan pa lang kami dito sa Jinshachu Hospital, dito sa Guangzhou, China. Ang dami na pong pangyayari. Magandang nangyayari sa buhay namin. At syempre, hindi lang po yung story ko ang mapapanood ninyo kasi marami pa pong iba. Kasi nga, marami pa ang pupunta dito. At nagpapasalamat kami talaga kay Miss Arlene, ang liaison officer sa Philippines, na siya yung nagga-guide sa mga Pilipino na papunta rito kung ano yung hakbang na gagawin. At syempre, doon, hindi ko talaga makalimutan yung ginawang living angels ko na pinadala ng Panginoon sa akin. Sila si Ma'am Aidy at si Boyet Tabernero. Grabe yung influensya nila sa buhay ko.